Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talagang matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Ko lang yung kay SP Cheese. So naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy eh. And the past few weeks, no? It started, nung una si former President Mig Zubiri, di ba? Kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganun ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol nun. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso. Talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga, ay may experience. Yung Sabah Committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower, but at least mas nare-refine natin, no? Yung mga batas na dumadaan, kung sakali. So, ano lang to, siguro, sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts, it doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong hahabulin, yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo na sa foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So it doesn't help. And I really envy. Naiinggit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin. Malaysia, Singapore, of course, nagdasama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no? In a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitignan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House no, at ng Senado, hindi na natapos. No? Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no? Tapos aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong, sabi niya, political bickerings, bangayan ng dalawang kapulungan? Tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN na siya. Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, unang-una, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress, hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito maano na lang tayo.
Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability, importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon yung may inilaunch si Presidente na website na sumbong sa pangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang ano yun. Sana maging successful talaga. Sana ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating, no? Wag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Kadalasan talaga yung darating na impormasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig, no? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yun. Nakita na natin how it works, no? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Wag nilang i-sugarcoat, wag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, no, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control ang baha pero hindi nyo ito masolusyonan so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations, no, in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi sa nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan na Sabi ko nga kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations na tayo, kino-complain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations, no, because of garbage. So, kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, no, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi yung San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan. Downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, matulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na huwag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic nagal si Bayani noon, naalala ko. So, kailangan din ng education. No? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Naku, nung pinabuksan ko yung imbornal, may refrigerator, may mga couches, no? Yung talagang malaking
ang tawag ko, culvert. Yun yung laman. So, ano rin, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Morning, Sen. Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong na mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Tapos yung sa initial audit, sir, since ang order ng presidente under his administration lang 2022. And from then until now, isa lang naman yung DPWH secretary. Tingin sir dapat mag-leave of absence muna at least si Bonoan. Secretary Bonoan para may free hand yung investigation. Well, ideally, ganun nga talaga. No? Pero si Secretary Bonoan, sa tingin ko, ano na yun eh, with this advanced age, I think he wants a legacy. Pero yung mga nasa baba niya, no, malahat yan. Marami tayong naririnig. So, even the USEX, ASEX, director level, DE, diyan nagsisimula eh. Sabi ni Senator Lacson, corruption starts at the district level. No? So, yan ang mga dapat imbestigahan. But hindi natin simulan. I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko, no? Including us, para wala ng familiarity. I-reshuffle nyo na reshuffle para walang familiarity, para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity, yung band, yung relationship.